umpisahan na nga natin ito, mga bossing. Naku, dito bigla ko lang hong naalala si Vice Presidente, si Inday Sara Duterte, mga bossing. Ano po? Bigla kong naalala, mga kababayan, ng ating Vice Presidente na dati sabi if you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education in 6 years. Mga kababayan, ito po ay sinambit ni Vice Presidente, no? Pagkatapos po nung pagkakapanalo nila nung 2022 election. O yan. Tapos, sabi naman, DMV Secretary Amena Pangandaman, August 12, 2024. Ang masasabi ko lang po, yung 700 billion, no, it was quite huge, no? Increase po from previous level niya noong 2023. Sabi ni Auntie Babes, ano daw? Basic education. Hindi, naano ko lang ho yan. Nakita ko lang ho yan, mga bossing. Ngayon dito tayo mag-umpisa sa Pulse Asia. Ito mga kababayan. Di ba ngayon ang dami nagsasabi, bakit ganun? Parang iba, parang iba ang survey ng Pulse Asia doon sa totoong nangyayari, no? Sa ating bayan. Doon sa totoong ipinapakita ng dalawang matataas nating pinuno, Presidente at Vice Presidente. Yun ang sabi ng tao. Miski ako nagtataka, mga bossing, kasi yung sabi doon sa survey ng Pulse Asia, 14% lang daw ho. No? 14% lang daw ho, mga kababayan, ang ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang ang Pangulo natin ay tuloy-tuloy sa pagtatrabaho. Tuloy-tuloy sa pagganap kung ano yung kanyang mga naipangako o napangarap, di ba? Pangako, pangarap. Kahit na ngayon, pagbali-balik ta rin nyo man, pangako o pangarap natupad ng presidente. Di po ba? Tapos, biglang malalaman natin, sasabihin ng Pulse Asia, naku po, ito, 14% lang ang ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Mas may tiwala ang mamamayang Pilipino kay Inday Sara Duterte versus Bongbong Marcos. Na si Inday Sara Duterte, mga bossing, biruin nyo naman, ang daming hindi masagot. Ang daming hindi sinasagot or pinipilit iwasan, mga kababayan. Sabi ko, paano naman naging ganun? Ganun ba ka-ob-ob? Ganun ba ka-BO-BO ang mamamayang Pilipino? Na kung sino ang hindi makasagot ay siyang susuportahan at siya ang pagtitiwalaan. Hindi naman ganun, mga kababayan. Isa pang Pulse Asia din mga bossing. Ano po? Sabi ng Pulse Asia, 50% ng mamamayang Pilipino ay ayaw matuloy ang impeachment ni Inday Sara Duterte. Sabi ko, saglit lang. Bakit yung eleksyon parang ibang-iba ang sinasabi nung eleksyon, no? O yung resulta ng eleksyon dito sa survey na naman ng Pulse Asia. Nung eleksyon, mga boss chief mo, sir, 84 hanggang 86%. No? Yung mga congressman na nanalo, na pumirma para matuloy yung impeachment. Ibig lang sabihin nun yan, mga kababayan, yung mga kadistrito nila, nagustuhan yung ginawa nilang pagpirma doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Tapos mamukat-mukat mo, kalahati daw po ng mamamayang Pilipino ayaw matuloy yung impeachment kay Inday Sara Duterte. Kaya mga bossing, sabi ko, parang may mali. Ngayon, naghalugugo kami ng Team MR. Yan. Chinek namin. At ito no? Umabot sa paningin namin, mga kababayan, ito, luma na to. Kaya lang, may bahid pala. Base dito sa Philstar Global. Ito po, mga kababayan, December 10, 2000, mga bossing, high school ako nito, kakagraduate ko lang. Kakagraduate ko lang ng high school.
Ano po, diyan sa Torres High School, diyan ho sa May Solis, mga bossing. Nakita natin, Pulse Asia head admits abentahado, paid 620,000 for impeach survey. Impeach survey din ho. Ngayon, nung binasa ho namin, mga kababayan, ito po pala ay patungkol doon sa impeachment ni ni Erap Estrada, no? Sabi ni Arlanzon Lenny, hamunin dapat yung survey na yan na maglabas ng video sa mga taong na-survey. Kung wala, idemanda na yan. Sabi dito, ito mga kababayan, year 2000, Pulse Asia head, no? Yung pinaka tuktok ng Pulse Asia o pinaka head ng Pulse Asia, inadmit na abentahado paid 620,000 for impeach survey. Parang nababayaran sila. Ganun ba ang ibig sabihin dito sa balita na ito? Basahin ho natin, mga bossing. Sabi dito, Professor Felipe Miranda admit yesterday that presidential advisor, yun nga po, si abentahado, no? That presidential advisor paid his polling firm, Pulse Asia. Ito, luma na ho, mga kababayan, inuulit ko. Year 2000 pa ho ito, mga bossing. Pero may bahid. Base po diyan sa balita at pag-amin ni Felipe Miranda na sila po ay binayaran ni Presidential Advisor Abentahado ng 620,000 to conduct a controversial opinion survey for Metro Manilans that showed President Estrada public acceptance rating going up amid impeachment trial. Parang may kagaya ho. No? Parang may kagaya, mga bossing. Yung ang sinasabi daw ng mamamayang Pilipino ay huwag ma-impeach si Inday Sara Duterte. Kalahati daw ng mamamayang Pilipino. Di ba? Parang kagaya din nung sitwasyon na ang ating Pangulo ay bagsak sa ratings 14% samantalang siya ang kumikilos at yung isa naman palabas-labas ho ng bansa, mga kababayan. Di ba? Palabas-labas lang ho ng bansa. Lalabas, papasok, lalabas, papasok. Parang ang pinagseserbisyohan na lang po ay nag-iisang tao, ang dating Pangulong Duterte. But Miranda, chief of Pulse Asia, said he did not know if government money was used to pay his firm for the survey. Kahit pa government money o hindi government money ang ginamit, may bayaran pa ding nangyari. Sabi ni Daol, Bossing Mark, nagpapabayad talaga ang Pulse Asia. No? May isang ibon na nagsabi sa akin nung nalaman ng ibang staff ay nag-resign. Kailangan talaga imbestigahan sila, especially yung owner. Muli ko sasabihin sa inyo at hindi ko itatago na ito pong balita na ito December 10, 2000 pa lang ho. Ang naano ko lang dito is meron pala silang bahid na ganito. Simula dati pa ho, mga kababayan. Ngayon, syempre, ano po isipin ko niyan? Syempre, baka hanggang ngayon ganyan pa din ho, 'di ba? Dahil sa mga nakita nating mga balita na dati pa ho. Baka ginagawa pa din. Di po ba? Nagtatanong kami, Pulse Asia, no? Kasi iba yung nakikita namin, no? Iba yung trabaho ng Pangulo, tapos sasabihin bagsak ang ratings ng Pangulong Bongbong Marcos. Malabo ho Sabi ni Dorado Mark, bayaran pala yung Pulse Asia, pero hindi rin ako naniniwala sa kanila. Mahirap po kasing paniwalaan. Di ba? Napakahirap pong paniwalaan
nung kanilang mga survey, mga bossing. Sabi ni Sylvia Cabel, syempre bayaran pa rin sila. Di ba? Hindi ho nila tayo masisisi, mga bossing. Kasi makikita natin na may bakas na nangyaring bayaran o pagkakabayad. Kaya lang, ang depensa nung ano daw, nung pinakamataas, nung Chief of Pulse Asia, hindi niya alam kung pera ng gobyerno or galing sa pribadong pera, pribadong tao, yung pera na ibinayad sa kanila. Grabe. No? Kumbaga para paniwalain ang mga tao na mataas pa din ang ratings, no? From 17 to 40% pa din ang ratings ni Erap Estrada. Huwag niyong i-impeach yan. Mabuting tao yan. Napapabor doon sa taong ini-impeach. Ay, nako po. Ang bayan natin kawawa.